Let's open up our Bibles to Matthew 21. We're going to read a Palm Sunday passage in the Scripture, Matthew 21, verses 1 all the way through 11. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and immediately you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them, bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and He will send them right away." Which is interesting, kasi sabi ni Jesus Christ, nung papasok siya ng Jerusalem, kinausap niya yung 2 disipulo, sabi niya, kunin niyo yung donkey, pumunta kayo doon sa village, at kumuha kayo ng donkey na nakatali. Na yung donkey ng unang panahon ay means of transportation. Buti pa noon, walang gasolina at diesel. Yun yung kanilang means of transportation. Sabi ni Lord, pag may sumita sa inyo, sabihin nyo, kailangan ng Diyos. Which is parang tunog karnaping sa panahon natin ngayon. No? Pero ang sabi ni Jesus Christ, pag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo, the Lord needs them. And He will send them right away. Verse 4, This took place to fulfill what was spoken through the prophet. This is actually a fulfillment of a prophecy in Zechariah chapter 9, verse 9, in which nakasaad po doon, "See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." So the disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. And a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David, blessed is He who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest heaven." And when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" And the crowds answered, "This is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee." Pinamagatan po natin ang mensaheng itong more than Hosanna. More than Hosanna. Now, yung Matthew 21 po, nangyari po ito sa panahon ng Passover Week. Ang Passover Week po ang isa sa pinakamalaki at pinaka-importanting spiritual holiday sa mga Jewish people. So obviously, kung ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang religious holiday sa kanilang kapanahunan, crowded ang buong syudad ng Jerusalem. On top of everything, dahil Passover celebration, to make matters worse, in essence, nung mga time na ito, matunog po ang pinaka-latest na milagrong ginawa ng ating Panginoon, kung saan binuhay ng ating Panginoong Hesus si Lazarus mula sa pagkamatay. Imagine niyo to. It is the biggest and most important holiday, and on top of that, ang sabi ng Scripture, bukod sa biggest holiday, bukod sa itong holiday na ito ay kilalang kilala at ang mga tao ay nagpa-flock doon sa Jerusalem, balitang-balita at matunog na matunog po ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat ginawa niya ang isa sa pinaka-imposibleng milagro. Binuhay niya ang mga patay. So obviously, ang expectation po ay napakataas. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Hesus at pumasok sa Jerusalem, 5 days before He was crucified. Now, I just want to put this in context. Si Jesus po, most wanted sa Jerusalem at this point. Anytime pwede siyang dakipin, anytime pwede siyang patayin. Si Jesus may choice na hindi pumasok ng Jerusalem. Pwede niyang takasan ang mga taong gustong pumatay sa Kanya. And yet, Jesus, na most wanted, imbis na umatras at lumayo sa Jerusalem, siya pa mismo ang nagkusang pumasok sa syudad kung saan siya gustong dakipin. Nasabi ng Biblia, nung pumasok ang ating Panginoong Hesus sa Jerusalem, the people are shouting, people are celebrating, ibinaba ng mga tao ang kanilang mga balabal, inilatag po nila sa daanan, gumupit sila ng mga dahon ng mga palm tree at palm branches, at parang trinato nila si Jesus ng tatawagin kong royalty treatment. Tinuring nila ang ating Panginoong Hesus at winelcome nila ang ating Panginoong Hesus bilang isang hari. Bakit to? Marami po kasi sa kanila ang umaasa na itong si Jesus ay hindi lang basta hari, kundi siya ang gagamitin upang i-overthrow ang regime ng mga Romano. Para po mas maunawaan ng mga first time narinig ang storyang ito,
ang Jewish people po kasi, ang Israel, parang katulad natin noong unang panahon. Sila po ay nasakop tayo ng Spanish, nasakop tayo ng mga Americans. Ang Jewish people, ang Israel, ay nasakop po ng mga Romans. At nung si Jesus po ay naglalakad dito sa mundo, yun po ang exact moment kung saan sila po ay naalipin ng mga Romano at naghahanap po sila ng kalayaan. Kaya akala nila, nung si Jesus ay pumapasok ng Jerusalem, si Jesus ang magiging hari kung saan siya ang maglalabas sa kanila mula sa pagkaalipin ng mga Romano. Sa mata nila, sa kaisipan nila, si Jesus ang magsisilbing Messiah na magsisilbing political hero nila. Na siya ay malakas, forceful, and ready to take over. But instead of riding a war horse, imbis na si Jesus nakasakay sa kabayo, ang sabi ng Biblia, pumasok siya ng Jerusalem na nakasakay sa donkey. Fulfilling Zechariah chapter 9, verse 9. And people were celebrating. People were shouting. But some of them misunderstood the salvation that He came to bring. Hindi pumunta ang ating Panginoong Hesus dito para lang iligtas sila sa pagkaalipin ng mga Romano. Pumunta ang ating Panginoong Hesus dito para isave tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga condemnation, sa ating guilt, sa ating shame. Na misunderstood nila kasi ine-expect nila si Jesus magliligtas sa kanila laban sa mga Romano, pero hindi nila alam si Jesus pumunta rito para iligtas sila sa mas matinding oppression. Kasalanan. So what do you do if the king that you expect is different from the king that you need? Ano ang gagawin mo kung ang expectation mo, ililigtas ka sa mga Romans, pero alam ng Panginoon ang tunay mong pangangailangan? Hindi kasi porket gusto mo, kailangan mo. Okay? Marami po tayong mga gusto na hindi ibig sabihin kailangan natin. Posible ikaw pumunta ka sa doktor, nagpa-check up ka kasi masakit ang ulo mo, ang hinihingi mo lang, Dok, resetahan mo lang ako ng medical, ng Advil, okay na po ako. Hindi nga nire-reseta yun eh. So pumunta ka sa doktor, dahil masakit ang ulo mo, pero nagulat ka, nung chinek up ka, hindi lang pala normal na sakit ng ulo. May tumor ka pala sa utak. So ibig sabihin, nag-e-expect ka ng gamot, pero alam ng doktor na surgery ang kailangan mo. So marami sa atin, meron tayong gustong mangyari, pero alam ng Panginoon ang tunay na source kung bakit masakit ang iyong ulo. Tunay na source kung bakit tayo naghihirap. Tunay na source kung bakit may kasakitan at karamdaman sa ating mundo. And Jesus knows exactly na hindi lang nila kailangan ang political deliverer, hindi lang nila kailangan ang political hero. What they need, what we all need, is salvation from our sins. What we all need is salvation, not just from the Romans, but from the bigger oppressor, Satan, the devil. So what do you do? Kung yung haring ine-expect mo, yung haring inaasahan mo, ay iba sa hari na iyong kailangan. Kasi pag tinignan mo ang Panginoon, sino sa inyo ang grateful, ang Diyos nagpapagaling? At lahat tayo gusto natin ng kagalingan. Gustong-gusto natin ang Diyos pag ang Diyos nagpapagaling. Gustong-gusto natin ang Diyos pag ang Diyos nagpo-provide. Lumalaki ang mata natin pag nakita natin si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pag nirescue ka ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, pag ikaw nirescue ng Panginoon, kapag ikaw tinulungan ng Panginoon, we want God to help us. We want God to heal us. We want God to provide for us. But what will you do kung yung Diyos na inaasahan mong magpo-provide, sasabihin kang, isuko mo buhay mo sa akin. Patawarin mo ang mga taong nakasakit sa iyo. Because the king that you want is different from the king that you need. Gusto mo ng blessing, sabi ng Lord, bago yung blessing, wisdom muna. Marunong ka munang magsuko ng oras. Change your priority. Change your schedule. Now, hindi na natin gusto yung Diyos na yun. Kasi ang gusto nating Diyos yung nagpapala. Yung gusto nating Diyos yung nagpapagaling. So, nag-e-expect sila, Jesus, iligtas mo kami sa mga Romano. Jesus, pagalingin mo ako. Paano kung hindi ka pagalingin? What if the king that you want is different from the king that you need? What if ang Diyos hindi kanya pagalingin sa iyong kasakitan? What if ang Diyos hindi niya i-provide ang iyong mga kagustuhan? Because yes, we love Him. Kapag ang Diyos sumasagot sa ating mga panalangin, we love the Lord. Kapag ang Diyos binuksan ang mga pintuan. But sometimes, God would ask you to surrender your life. God would ask you to obey. What if God would demand righteousness and holiness? Ibig mo ba sabihin,
Ibig ko bang sabihin, gusto mo lang yung gawa ng kamay ng Diyos, pero hindi mo gusto yung fullness ng kanyang worth? Na gusto mo lang yung blessing ng Panginoon, pero hindi mo gusto ng relationship sa Kanya? Sabi mo sa katabi mo, ang aga ni Pastor. I mean, sino sa inyo nagpapacheck up? Di ba pag nagpa-check up ka, di ba minsan re-resetahan ka ng doktor? Okay, uminom ka 3 times a day. Kasi minsan tayo, pag mayroong masakit sa atin, pupunta tayo sa doktor, gusto lang natin, bigyan mo akong gamot para mawala yung sakit. It's interesting na pag pupunta tayo sa doktor, gusto natin bigyan tayo ng gamot, pero ayaw natin baguhin yung lifestyle natin. Lord, bigyan mo ako ng gamot sa high blood ko, pero hindi ako, kakain pa din akong crispy pata, ha? Parang ganun ginagawa natin sa Lord. Gusto natin, Lord, pagpalain mo ako, pero sabi ng Lord, sumuko ka sa akin. Huwag naman ganyan, Lord. Amen? Pupunta sa doktor, hihingi ng gamot. Sabi ng doktor, kahit anong gamot ibigay ko sa iyo, kung hindi mo babaguhin ang lifestyle mo, mamamatay ka pa rin. Everybody say, ang kulit niyan. Amen? Aray mo talaga. Amen? Bakit? Ganyan ang treatment natin minsan sa Panginoon. Minsan gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Lord, magbigay ka ng prescription. Sila sabi nila, Lord, i-deliver nyo kami sa mga Romano. So, ibig sabihin, gusto nilang mag-intervene ang Diyos, makialam ang Diyos, gumawa ang Diyos ng milagro, pero pagbabaguhin na yung puso, yun yung ayaw nila eh. Lord, mag-intervene ka sa akin. Malaki po utang ko, bayaran niyo po ang utang ko. Pero sabi na Lord, bago mangyari yan, kailangan muna mag-develop ka ng lifestyle, ng wisdom, how to manage the resources. Hindi naman pwedeng gusto mo lang na itakas ka, gusto mo lang ng salvation, pero ayaw mo ng transformation. So, ibig sabihin, mahal na mahal mo si Lord kapag Savior siya, pero hindi mo na siya mahal pag hari siya. Kasi pag Savior siya, ilalabas ka niya sa pagsubok. Pag Savior siya, papatawarin niya ang nakaraan mo. Pero pag hari na siya, kailangan mo siyang sundin. Because if Jesus is not the Lord of everything in your life, He's not the Lord at all. Kailangan, pag Lord si Lord, kailangan 100%. Hindi mo siya pwedeng tawaging Lord kung 95% lang. I mean, tinawag mong coach. Nung tinuruan ka dito ka pupwesto, hindi mo sinunod. Tinawag mo ba siyang coach? Kasi the fact na hindi mo siya sinunod, tinanggalan mo ng meaning yung pangalan at title niya. Correct? Ganon din ang Panginoon. Tinawag mo siyang hari. Nung sabi ng Lord, gawin mo to, hindi mo sinunod. Pero tawag mo sa Kanya, All hail King Jesus! Sabi ng Lord, isuko mo na yan. He is mighty to save. Mighty to save. Because we want Jesus to save us. We want Jesus to bless us. And yes, He will bless you. Yes, He will save you. Yes, He is able to heal your sickness. But are you willing to give your life to Him? Not just your Savior, but your King. Everybody say, Aring King King. Dalawang hari yan. Amen? Because we enjoy. Lumalabas na yung kakornea natin, alas stress na eh. Yung mga first time tuloy, sabi niya, ano ba na itong napasukan ko? Amen? Gusto natin siya, na-enjoy natin si Jesus bilang Savior. Pero kaya mo ba siyang sundin bilang iyong Panginoon? Yes. Naniniwala po ba kayo, kaya kayong ilabas ng Panginoon sa panganib? Kasi Savior siya eh. Pero ang Diyos hindi lang, sobrang mahal ka ng Diyos, hindi ka lang niya ilalabas sa panganib. Gusto niyang maging hari din siya. Na siya magdidirect kung ano susunod mong hakbang para hindi na maulit yung nangyari sa'yo. Pag heartbroken ka, gusto mo na, Lord, pagalingin niyo po ang mga sugat ko. Gagawin ni Lord yan. Naniniwala ako, He is close to the brokenhearted. Pero kailangan mo rin siya bilang hari na magdidirect sa'yo para hindi na siya uli maulit. Kasi pag naulit, tatawagin mo na naman siya bilang Savior. Papatawarin ni Lord ang iyong mga nakaraan. Pero willing ka bang ipagamit, ipakontrol ang iyong kasalukuyan para ang iyong kasalukuyan ay makaranas ng pagpapala mula sa ating Panginoon? Ibig mo ba sabihin, you welcome Jesus as your Savior, but you reject Him as your King? Doesn't work that way. Because mahirap tanggapin si Jesus bilang hari, kasi pag siya na ang hari, babaguhin niya ang sitwasyon mo. Oh, let me rephrase. Bilang Savior, kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon.
Pero bilang hari, you need to change the way you submit to Him. As a Savior, He will remove your burdens. As a Savior, He will save you from hell. But are you willing to accept Him as your King to direct your life, to govern your decisions? And just like the text that we have in Matthew chapter 21, if Jesus entered Jerusalem and they welcomed Him, shouted, Hosanna in the highest, Hosanna to the Son of David, meaning they recognize Jesus as King. If Jesus is the King of our lives, how would we respond? Hindi lang bilang Savior, how we, Christians, paano tayo magre-respond kay Jesus bilang ating hari? Number one, based on the text, if you want to respond to Jesus as a King, number one, you have to recognize Him as a King. Okay, everybody say recognize. Now, 11 verses tayo, doon muna tayo sa dulo magsimula. Ang sabi ng verse 10 and 11, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? And the crowds answered, this is Jesus, a prophet from Nazareth in Galilee. Now, interesting, isn't it? Tingnan nyo at this point, verse 10 na to eh. 1 yung binabasa po natin kanina, correct? So, nasa dulo na po siya. Ibig sabihin, dahil nasa dulo na siya, nakasigaw na sila. Ibig sabihin, nagamit na nila yung mga palaspas nila. Binili ko po ito sa tapat ng Catholic Church. Just so you know. Because everything is redeemable. So at this point, in Matthew 21, nakasigaw na sila, Hosanna! Hosanna in the highest. So at this point, nakasigaw na sila, naglatag na sila ng balabal nila sa daan, nilatag nila ang kanilang mga palaspas, sumigaw na sila, nag-celebrate sila. Pero balik mo yung verse 10. Imagine niyo ito, nagsi-celebrate sila, Hosanna! Hosanna! Sabi ng isa, sino yan? Na-try nyo na ba yun minsan, yung may katabi kayo, nakikisaya lang sa inyo, tug-tug, ano ba to? And it's possible na ganyan nangyari sa'yo kanina. Sabi sa'yo, punta tayo, church tayo, tapos kanina, kakabakanta ka na. Ano ba meron dito? Because the first step, if you want to respond to Jesus as a King, you have to recognize Him first. Because it's possible na busy-busy ang iyong mga kamay, pero confused ang iyong puso. Because it's possible na marami kang ginagawa sa ministry, but do you recognize Jesus as your King? Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi lang pabisihan ng kamay, kundi meron bang witness sa puso mo kung sino talaga ang Diyos. Hindi lang bilang Savior, kundi bilang iyong hari. Because madaling sabihin, Hosanna, Hosanna, pero at the end of the day, you would ask, sino nga ba si Jesus sa'yo? Who is Jesus to you? That is the million-dollar question that every one of us needs to answer. For example, kung tatanungin ko po kayo ngayon, sino si Jesus sa inyo? Tagapagligtas? Sino sa inyo magsasabi si Jesus ang nagpo-provide? Si Jesus ay nagpapagaling. Most likely, kaya nyo nasabing nagpapagaling siya kasi naranasan mo siyang magpagaling. Kaya mo nasabing nagpo-provide siya kasi naranasan mo nung walang-wala ka, nag-provide ang Panginoon, correct? So yung pagkakilala mo sa Kanya, depende sa experience mo. Amen? So we don't judge how you perceive who God is. Kasi lahat tayo may kanya-kanya experience. But today is all about, do you recognize Him as a King? Yun ang pinaka-importante. Kasi biruin mo, nag-celebrate na sila't lahat, tapos nagtanungan pa sila, sino yan? Verse 11. Ano sagot nila? Ang sabi nila, verse 11 please. Ang sabi nila, this is Jesus, the prophet. Now, question. Bakit nila nasabi na si Jesus ay isang propeta? Mali ba na tawagin mo si Jesus na propeta? No, because Jesus is a prophet. But He is not just a prophet. Correct? Prophet siya, pero highlight that part, prophet siya, pero hindi lang siya prophet. Kasi pag partial ang pagkaintindi mo kung sino siya, malamang partial din yung susundin mo. Kasi kung prophet siya, makikinig ka sa kanya occasionally. Kung teacher siya, alam mong sasagutin niya ang lahat ng iyong mga tanong. Kung miracle worker siya, alam mong magmimilagro siya. Pero pag hari siya, alam mong dapat sumusunod ka.
So kapag partial lang, si Jesus, prophet, pero hindi lang prophet. Si Jesus, teacher, pero hindi lang teacher. Si Jesus, miracle worker, pero hindi lang miracle worker, because we have to understand, Jesus is King. And not just a king, He is the King of Kings. Amen? Kaya ang sabi ng Scripture, balik mo nga yung verse 10 anak, ang sabi ng Scripture, kaya nung si Jesus, verse 10, pumasok ng Jerusalem, ang sabi ng Biblia, the whole city was stirred. Nawala niyo po ba yung Greek word ng salitang stirred, highlighted part? Yung salitang stirred is actually from the Greek word, they were shaken, nayanig sila. Amen? Ang mas malalim na Greek word dito, they felt something. So nung pumasok si Jesus Christ, may naramdaman sila, and yet, natanong pa rin nila, sino siya? Kasi, magkaiba yung may naramdaman ka lang, sa nirecognize mo siya bilang hari. So it's possible, na naramdaman mo, every time you go to church, you feel something, bakit yun dyan nagsisimba? Basta pag nandyan ako, I feel something eh. And that's true. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Sino sa inyo, while worshiping, you felt God's presence? Yeah, so something stirred in your hearts, right? May nayanig sa puso mo habang nag-worship ka. Pero it's possible na nayanig ka sa worship, pag uwi mo, sino nga ba siya sa akin? And this is important, my friends and family, because yung pagkakakilala mo sa ating Panginoon ay may malalim na koneksyon kung paano mo siya susundin. Kung paano ka tatayo sa kanyang harapan. Amen po ba mga kapatid? For example, sa mga trabaho po ninyo, yung mga kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo, meron po yung mga may-ari ng kumpanya, yung owner or, minsan yung CEO, owner din siya. What if, yung CEO ninyo nagpanggap na mahirap, tapos, nag-apply bilang ordinaryong empleyado. Sabi mo sa katabi, kakapanood mo ng drama box yan. Okay. Ganito yung kwento sa mga drama di ba? Ganito yung kwento sa mga drama box Nagpanggap siya, na mahirap lang siya, tapos yung pala, napakayaman niya. Come on, shoutout sa mga nanonood dyan. Okay? Ako hindi. Okay? For the record, walang time. Okay? But the point is, nagpanggap siya. Now, pag nakatabi mo siya, bilang nag-apply, kasi akala mo normal lang siya. So pag kinausap mo siya, kaswal lang. Hoy friend, kamusta ka na? Pag pwede ka pa mag-utos dyan pakikuha mo nga akong kape. Pwede mo pa siyang ibuli. Pwede mo siyang laitin. Pero pag na-realize mo, teka lang, may-ari pala ng kumpanya to. At pag na-realize mong may-ari siya ng kumpanya, magbabago posture mo. Amen? Magbabago language mo. Magbabago ang tono mo. Bakit? Kung gano'n mo siya kilala, gano'n ang trato mo sa kanya. Amen? So yes, their hearts were stirred. They felt something in their hearts. But it doesn't mean they recognize Him as a king who will save them from sin and guilt and shame. That's why sabi ng Scripture, nung tinanong sila, who is this? Ano sagot nila? Jesus, the prophet. So who is Jesus to you? I remember yung mga disciples in Matthew chapter 16, tinanong din sila ng Panginoon dyan Because kinausap sila ng ating Panginoong Yesus, sabi nila, trending daw ako ngayon Ano ba sabi ng mga tao sa comment section patungkol sa akin? Kasi, hindi ganun yun nasa Bible, tinawid ko lang, ibig sabihin. Because nagtatanong si Jesus Christ, people are being stirred about who I am. So tinanong niya yung mga disciple, narinig ko, pinag-uusapan daw nila ako. Ano ang sinasabi nila kung sino ako? Sabi ng disciple. Sabi po nila, Lord, ikaw daw si John the Baptist. Sabi po ng iba, ikaw daw si Isaiah. Sabi ng iba, ikaw daw si Jeremiah. Sabi ng iba, isa ka raw sa mga propeta. Pero ano sabi ng verse 15? But what about you? Who do you say that I am? Because Jesus doesn't care about their public opinion. He cares about your conviction. Hindi mo magagalaw kung ano pagkakilala nila sa Diyos, but ikaw. What about you? Who is Jesus to you? Who do you say He is in your life? Because the way you recognize the Lord will determine how you will submit. It will define how you will follow the Lord. Katulad ng CEO na nasa drama box, magbabago ang posture mo. Magbabago ang attention mo. Now, ang question, is Jesus just a prophet to you? No, He's not just a prophet. He is the King of Kings. So, nung tinanong ni Jesus Christ sa mga disciples, what about you?
Who do you say I am? Ano sabi ng verse 16? Next verse. Simon Peter answered. Iba talaga si Peter. Bibo talaga si Peter. Lahat tinanong, pero si Peter, Lord. Sabi ni Lord, what about you? Who do you say I am? Lord, you are Jesus, the Messiah. He recognized. If you go back to the story, yung mga tao na habang nagpapalas pa sila, nagtatanong sila kung sino si Jesus, pero si Peter alam niya, Jesus is the Messiah. Well, to be fair with you, few verses later, sinabihan siya ni Jesus, get behind me, Satan. Just to be fair. But at least, ang sabi nga ni Jesus Christ, hindi yan kayang i-reveal sa iyo ng human wisdom. Only through the Spirit you will realize that Jesus is your Messiah. So the question is this, who is Jesus to you? Naalala niyo po yung Samaritan woman na nag-iigib ng tubig? Na meron po siyang naging 5 quote-and-quote asawa at yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya pa rin asawa. So may 6 na lalaki sa kanyang buhay until nakilala niya yung pang-7 lalaki. Si Jesus Christ. The 7th man. Ano sabi ng scripture? Habang nag-iigib sila, ano pagkakilala ng Samaritan woman? Sabi niya, you are a prophet. Pero yun nung nag-iigib pa lang, you are a prophet. Pero nung na-encounter niya na si Jesus, ano sabi niya sa dulo? Come, see a man who knows everything about me. Could he be the Messiah? Nagbago yung pananaw niya kay Jesus. Nung una tingin niya lang propeta, pero nung na-realize niyang siya ay Messiah, nako, pag na-realize mong si Jesus Messiah, hindi ka mananahimik. Kasi ang sabi ng scripture, yung mahiyain na nag-iigib lang ng tubig kapag tanghaling tapat, kasi ayaw niyang mapagchismisan siya sa GC, ano ang sabi ng scripture? Nag-igib siya ng tanghali para walang makapansin sa kanya, and yet yung mahiyain kumapal ang muka. Nung na-realize niya kung sino ang Diyos na kanyang pinapaniwalaan. Kapag nagbago ang pananaw mo kung sino ang Diyos, hindi pwedeng magbago ang iyong buhay. You have to recognize Jesus as your King, not just a Savior. As your King, not just your healer. As your King, not just your provider. Recognize, everybody say, recognize Him as a King. So mapapansin nyo, excited ang tao, pero wala silang clarity. Yung iba tinawag siyang propeta, yung iba tinawag siyang teacher, yung iba tinawag siyang miracle worker, but the scripture is very clear to us. Jesus is not just a king. He is the King of Kings. Pwede mong hangaan si Jesus, pero ang hari hindi lang hinahangaan. Ang hari sinusunod. But again, the king that you want is different from the king that you need. Marami sa atin naghahangad na yung hari natin, tatanggalin yung mga problema natin. Naghahangad tayo na ang hari natin, i-bless tayo. Magbibigay sa atin ng comfort. Ang hari natin, i-affirm tayo. Pero ibahin nyo yung hari na ito. Ibahin nyo si Jesus. Kasi si Jesus, yes, pagpapalain ka, pero hindi lang blessing. Gusto niya i-transform ka. So blessing and transformation. Hindi humihinto si Lord sa blessing. Ang Diyos natin, hindi humihinto sa affirmation. Gusto niya, may correction. Yung hari natin, yes, tatanggalin niya ang mga problema natin. May kakayahan si Jesus na tanggalin ang lahat ng pressure natin sa buhay, pero kaya din ng hari na ito na tanggalin yung pride natin. Kayang tanggalin ng hari na ito yung unforgiveness sa ating puso, yung bitterness sa ating puso. So the way you recognize Jesus means a lot so that you will be able to follow Him in a different level. Hindi lang yung gawa ng kamay niya, kundi kung sino si Jesus. Amen? If you want to respond to Him as your King, you must recognize Him as a King. Number 2, if you want to respond to Jesus as your King, hindi lang ma-recognize mo siya as a King, are you ready? You must receive Him as a King. Receive Him. Everybody say receive. Verse 8. Balik tayo sa verse 8. Ang sabi ng verse 8, a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. So the crowds that went ahead of Him and those that followed Him, they shouted, Hosanna to the Son of David. Now the word Hosanna, everybody put that in the comment section. Everybody say Hosanna. Now yung salitang Hosanna, ang ibig sabihin niyan, save us now. Iligtas niyo po kami. So habang si Jesus ay pumapasok ng Jerusalem, sumisigaw sila, Lord, iligtas niyo po kami. But hindi nila ibig sabihin iligtas sa demonyo, kundi iligtas sa mga Romano. So technically, ang nasa isip ng mga tao, we want political reform. Ang gusto namin, economic relief.
Ang gusto namin, tanggalin mo yung mga Romano na umaalipin sa amin. They were expecting a national and political hero. Gusto nila political salvation, hindi spiritual salvation. Correct? Amen? You remember Jesus Christ? When He fed 5,000 men, gamit lang po yung 5 gardenia at 2 ligo sardines. You still remember that story? Correct, mga kapatid? Alam niyo po ba, pag binasa niyo po yung kabuuan ng chapter, pagkatapos ni Jesus i-multiply yung tinapay at pakainin yung halos 15,000 people, the crowd of people were so impressed with Him. Gusto nilang gawing hari si Jesus by force. Lord, gusto namin ikaw maging hari, pero hindi hari ng kasalanan natin, salvation natin, kundi hari na, Lord, ang tagal na naming alipin ng mga Romano, baka ikaw ang susi, ikaw ang answer prayer. Iligtas mo kami sa mga Romans. So nung pumasok ang ating Panginoong Yesus, lahat sila sumisigaw, lahat sila gamit ang kanilang mga palaspas, sumisigaw sila, Lord, iligtas mo kami, iligtas mo kami. Kasi gusto nilang magbago ang kanilang kondisyon. And boy, oh boy, minsan ganyan din tayo sa Lord eh. Ako minsan ganyan eh. Lord, baguhin mo sitwasyon ko. Gusto natin yung klase ng Diyos na makakapagpabago ng sitwasyon natin. Pero hindi natin matanggap yung Diyos na gustong baguhin yung puso natin. Save us, Lord. Baguhin mo ang aming sitwasyon. Gusto namin, Lord, i-showcase mo yung power mo sa mga Romano. Sabi ng Lord, hindi power, atonement ang gusto ko. Gusto ko kayong i-redeem, gusto ko kayong iligtas. Kasi hindi yan ang tunay niyong problema. Symptoms lang yan. Ang tunay na problema ninyo, tumor sa utak, kailangan nyo na surgery, hindi Advil. Jesus was saying and reminding all of them, you need more. Isa sobrang admiration nila kay Jesus Christ. Sabi ng Scripture, inilatag nila ang kanilang mga balabal. Para si Moises Okay? Ang sabi ng Scripture, they were shouting, Hosanna! Hosanna! Because they were expecting Jesus to be their political savior. Sabi ng Bible, habang ang ating Panginoong Yesus, ay pumapasok ng Jerusalem, ibinaba nila ang kanilang mga balabal. By the way, this symbolizes identity. So the fact na nilagay po nila yan sa daan is actually a symbol na, Lord, I am willing to lay down my position and submit under your authority. Because laying down your cloaks is a symbol of submission. So binaba nila ang cloaks, binaba nila ang kanilang mga palaspas. Now, si Jesus, naglalakad siya, papuntang Jerusalem, umaapak sa lupa. Pero the moment na nilagay nila yung cloak, binago nila yung daanan. They changed the road, literally. Are you following? Because when you receive Jesus as your King, hindi pwedeng hindi magbago ang daanan. Kapag presidente nga dumadaan, sinasarado daan. Pag ang presidente dadaan, sinasurvey, binabago ang ruta. Kapag presidente pa lang yan Pag presidente ang dumaan, nagkakaroon ng detour. Nagkakaroon ng traffic. Correct? Bakit? Pag ginawa mong Jesus si Lord, hindi pwedeng hindi mabago relationship. Hindi pwedeng hindi mabago ang priorities. Babaguhin ng Panginoon. Ang tanong, are you willing to submit everything to Him? Yun ang malaking question. Because hindi mo pwedeng i-claim na si Jesus ang hari mo, pero hindi magbabago yung daanan. You have to lay down everything. Because when Jesus is your King, babaguhin niya pati priorities mo, schedule mo, babaguhin ng ating Panginoon, pati may mga illegal na relationship na kailangan mo bitawan. You don't want that. Ma'am, ayaw po nila yung ganitong klase ng message. Amen, sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga. Tigas ang ulo. Red flag nga ni. Because when Jesus is your King, everything changes. Ang question is this, are you willing to submit your cloaks to Him? Amen? Kasi pag winelcome mo si Lord, hindi pwedeng hindi mabago ang iyong buhay. Kilala niyo si Zacchaeus? Yung matangkad sa Bible? Remember Zacchaeus? Di ba sabi ng Biblia, si Zacchaeus, tax collector. Amen? Now, si Zacchaeus, tax collector. Dahil po sa kanyang
problem sa height. Gusto niya makita si Jesus Christ. Umakyat siya ng puno ng sycamore tree para lang makita si Jesus. And for the first time, tiningala siya. Siya lang lagi dati nakatingala. But for the first time, si Jesus mismo tumingala sa kanya. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Zacchaeus, gusto kong pumunta sa bahay mo. Ano sabi ng Bible? And Zacchaeus received Jesus. And what happened after Zacchaeus received Jesus? He was transformed. He was changed. Walang preaching, walang Sunday worship experience. Pero nung pinapasok niya si Jesus sa kanyang bahay mismo, ano ang sabi ng Biblia? Si Zacchaeus mismo nag-volunteer. Sabi niya, Lord, kalahati ng aking yaman, willing ko ibigay sa mga mahihirap. At kung may nadaya po ako, willing akong ibalik yan ng 4 times sa kanila. He was changed. Why? Because he received Jesus Christ. Hindi mo pwedeng sabihin tinanggap mo si Jesus pero hindi magbabago ang iyong buhay. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pag si Lord na ang hari ng buhay mo, hindi na pera ang number 1 sa buhay mo. Mission. Dati ang gusto lang ni Zacchaeus, profit. Ngayon may purpose na siya. Dati ang gusto niya lang, career. Ngayon may calling na siya. Why? Pag nilagay mo ang iyong puso sa Diyos, pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, magbabago ang direksyon ng iyong buhay. Money is no longer number 1. Fame is no longer number 1. Followers on social media is no longer number 1. It doesn't matter anymore because your identity is secured in Jesus Christ. Hindi sa dami ng followers mo. By the way, salamat po, 1 million follower na po tayo. By the grace of God. Sa Facebook. Amen? Why? Because He is so good and faithful. Amen? Are you willing to lay down everything for Him? Tanungin mo nga katabi mo, willing ka ba na ibigay lahat sa ating Panginoon? I-adjust ang iyong schedule sa ating Panginoon. Katulad nila, winelcome nila si Jesus sa kanilang syudad, pero hindi ibig sabihin winelcome nila si Jesus sa kanilang puso. Amen po ba mga kapatid? Amen? Sino sa inyo gusto nyo i-welcome si Lord? Hindi si Lord na Savior, ha? Hindi si Lord na provider, si Lord na hari. Now, tatandaan nyo ito mga kapatid, ang sabi ng Revelations chapter 3, si Jesus daw po ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Kung pagbubuksan natin ang ating puso, papasok siya. Pero the moment na binuksan mo ang pintuan, dapat willing kang isurrender yung buong bahay. Kasi hindi pumapasok si Jesus bilang bisita. Pumapasok siya bilang hari. Ang problema, pinapapasok natin siya, pero may mga pintuan ng bahay na sarado. Parang bisita. Wini-welcome mo ang bisita, pero sa sala ka lang. Huwag bubuksan yung kwarto ko, huwag bubuksan yung cabinet ko. Amen? So yung lahat ng kalat mo, nandun, hindi niya alam eh. Okay, nandun lahat. So, winelcome mo, binigay mo yung address, pero walang access sa lahat. Because you can give Jesus the address to your heart, but you don't give Him access to everything. May mga pintuan ng bahay mo na nakasarado yung kwarto, nakasarado yung kitchen. Lord, wag mo pakialaman yung kwarto, nandyan lahat ng mga sikreto ko. Lord, wag mo pakialaman yung kitchen, nandyan lahat ng desires and appetite ko. Hindi siya bisita. Hari ang ating Panginoon. Pag ikaw may-ari ng bahay, walang parte ng bahay na wala kang access. Pag ikaw ang may-ari, lahat ng parte ng buhay mo, willing mong ibukas para sa ating Panginoon. Jesus came to this world hindi lang para i-improve yung isang area ng buhay mo. He wants to transform your life. Yung buong buhay mo gustong baguhin ng ating Panginoon. Ang question, are you willing to submit everything to Him? And give everything to Him? At i-welcome mo siya sa iyong puso. I-welcome mo siya bilang hari. And I tell you this, your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Amen? Tingnan mo nga katabi mo. Mukha bang nakapasok na si Jesus? Parang ibang Diyos nakapasok dito, Pastor. Everybody say welcome. Receive the King. Receive the King of Kings. So nakatayo sila, binaba nila ang lahat. Ang sabi ng Scripture, dumaan ang ating Panginoong Hesus. Nilet go nila ang kanilang balabal. Nilet go nila ang kanilang mga palaspas. Hindi nila sila sabing, Lord, sa'yo ang Sunday ko, pero Monday, wag mo na pakialaman. Kasi kung ganun, gusto mo lang yung presence niya pag Sunday, ayaw mo yung authority niya pag Monday. Gusto mong binibless ka ni Lord pag Sunday, pero ayaw mong nililid ka niya kapag Monday. If Jesus is not the Lord of all, He's not the Lord at all.
Hindi mo siya totoong tinanggap kung hindi mo nirelease lahat ng control at susi sa ating Panginoon. Because the moment, my friends and family, the moment na binigay mo ang iyong buhay kay Jesus Christ, lahat ng convenience sa buhay mo, hihinto. At mapapalitan ng conviction the moment you receive the Lord. Buhay pa katabi mo? Wala pa tayo sa exciting part. Recognize Him as a King. Receive Him as a King. Ang sakit nung recognize. Ang sakit nung receive. Mas masakit to. Number 3, in our close, follow the King. Everybody say, follow the King. Amen? Let's go to verse 9. Sabi ng scripture, the crowds that went ahead of Him and those that followed, they shouted, Hosanna to the Son of David. Hosanna to the Son of David. Now, that word, Son of David, that phrase, Son of David, is actually a correct term. Because Jesus is indeed the Son of David. Si David po ang great-grandfather nitong si Jesus Christ. And Jesus is literally under the genealogy of David. But more than that, yung phrase na Son of David is actually a royal language. Meaning the fact na binabanggit nila, Son of David, tinuturing po nila si Jesus na hari. Pero pansinin po ninyo uli yung verse in case you missed. Ang sabi ng Biblia, the crowds that went ahead of Him and those that followed, both of them shouted. So, kung mapapansin po ninyo sa verse, may dalawang grupo ng tao. Did you see it? May dalawang grupo. Ano yung una? First is the group that went ahead, highlighted part, at pangalawa, yung sumunod. So may mga nauna, pero hindi lahat nauna. May mga ano daw po, may mga sumunod. At itong mga sumunod na ito, amen, sa ating Panginoong Hesus, both of them, they shouted, Hosanna, Son of David. They are giving Jesus the royal title. But again, we all know the story now, na sumisigaw sila ng tamang title, pero nag-i-expect po sila ng ibang klase ng hari. Tama yung title, pero mali yung expectation nila sa hari. Kasi yes, hari ang sigaw nila, pero ang gusto nila, deliverer ng Rome. Importante po ba ito, Pastor? Bakit? Importante yan. Because you are not really following if the king that you follow is the version that fits your expectation. Hindi ka talaga sumusunod pag yung haring sinusunod mo ay yung hari lang na pasok dun sa iyong ine-expect. Pansinin niyo si Jesus, pumasok siya, nag-e-expect sila, deliverer, hari, ano sinakyan ni Lord? Hindi kabayo. Nag-e-expect sila, warrior, ang dumating ano? Nakasakay sa donkey. Nag-e-expect sila ng gera laban sa Rome. Ano binigay ni Lord? Kapayapaan. Sinelebrate nila yung arrival ni Jesus Christ, pero nakalimutan nila may assignment ang ating Panginoong Hesus. So my question to you is this, practically speaking, anong klaseng hari ang gusto mo? Yung hari na papadaliin lang ang buhay mo, o yung hari na kayang baguhin ang iyong buhay? Kasi mga kapatid, mga nanay at tatay, mga kaibigan, global family, ang hari hindi lang basta sineselebrate. Ang hari hindi lang basta pinapalakpakan. Ang hari dapat nating sinusunod. Gusto natin si Jesus bilang ating helper. Gusto natin si Jesus because God will make a way where there seems to be no way. We want Jesus Christ to be our advisor, but Jesus should be your king as well. At kapag si Jesus ang iyong hari, ang direction mo magbabago. In fact, mas importante na yung direction ni Lord kaysa sa preference mo. Mas importante na yung calling ni Lord kaysa sa iyong kagustuhan. Mas importante na yung kalooban ng Panginoon kaysa sa iyong sariling convenience. Ang tanong, kaya mo bang isuko ang iyong buhay sa hari na hindi mo ini-expect? Because I believe God wants to call each and every one of us. Masarap sumigaw, Hosanna! Hosanna! Save us! We want a Savior! We want a Savior! But God is calling our entire global family to go deeper. More than just saying Hosanna. This message is all about more than just saying Hosanna. This is more than, Jesus is more than just a God that saves. So let's go deeper. Not just Hosanna. God wants to bring all of us more than Hosanna.
and say, I'm not just your Savior. I am your King. Will you follow me? Because sabi ng Luke chapter 9, if anyone wants to be my disciples, you must take up your cross. I miss one. If you want to be my disciples, deny yourself. Look at the progression. Deny yourself, take up your cross, everybody now, and follow Jesus. Gusto niyo maging disciple kayo ni Jesus Christ? Gusto niyo siyang gawing hari ng inyong buhay? Kailangan mo i-deny ang iyong sarili. Take up your cross and follow the Lord. Amen? Ang mga fans, i-cheer ka. Hindi kailangan ni Lord ng fans. Ang kailangan niya, followers. Kasi ang mga fans is celebrate ka, yay! Pero yung mga players mismo, sumusunod sila sa coach. Sinasubmit nila ang kanilang sariling preference sa kagustuhan ng kanilang coach. Kaya sabi ni Jesus Christ, whoever of you wants to be my disciple, you must learn to deny yourself, to take up the cross, and follow the Lord. And when you follow Him, hindi mo lang ina-align ang iyong emosyon, ang iyong nararamdaman. You must align how you behave. You must align your character to Him. Na si Lord ang magiging pattern natin. Because most of the time, gusto natin si Lord na maging Savior lang natin. Pero pag siya na ang Diyos natin, He will interrupt your plan. He will even correct your plan. Ang pagiging Savior, convenient. Pero pag siya na ang Diyos mo, magdedemand siya, gawin mo to. So hindi naman pwedeng gusto lang natin yung tulong ni Lord, pero ayaw natin yung leadership ng ating Panginoon. I believe it's high time for us as a global family to change our prayer and say, Lord, thank you for saving me, but please lead the way. Pangunahan niyo po kami. Ikaw ang aming hari. Marami sa atin nagpe-pray, Lord, tulungan mo ko, iligtas mo ko, pagpalain niyo po ko. Hindi po mali ang lahat ng prayer na yan. Pero ang mas magandang panalangin, saan mo ko dinadala, Lord? Ano ang mga bagay na gusto mong isuko ko, Panginoon? Ano yung mga bagay na gusto mong i-lay down ko sa iyo, Panginoon? Because sabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, Luke chapter 6, bakit mo ko tinatawag na Lord, Lord, kung hindi mo naman sinusunod ang aking sinasabi? Tinawag mo kong coach, ayaw mo naman sundin kung saan kita pinapapwesto. Tinanggal mo yung meaning ng title kapag sinusuway mo ang sinasabi ng coach mo. Yung sinasabi ni Lord. Ganun din. Why do you call me Lord if you don't obey my commandments? Because kapag si Jesus ang Lord ng iyong buhay, master siya. Kapag si Jesus Lord ng iyong buhay, King of your life, He is the owner. He has the authority over your life. So don't just call Him Savior. Because when you call Him Lord, you acknowledge the authority of God over your life. Huwag mo lang i-confess sa iyong bibig, pero dinideny ng iyong lifestyle. Huwag mo lang siya i-honor with your lips, pero ini-ignore mo siya with how you live. Confess that title, Jesus is King, and I will obey whatever you want for me to do, Lord. Because you are not just a king, you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi ko lang po tinatanggap yung mga bagay na gusto mong gawin sa akin, Lord. Tinatanggap ko rin po lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa aking buhay. And I will offer my life to you. Hindi lang po provision. If you want to correct me, Lord. If you want to humble me, Lord. Hindi ko lang po gusto ng blessing. Hindi ko lang po gusto ng provision. Hindi ko lang po gusto ng healing. What I want is my life to be changed forever. Gusto ko po mabago ang aking buhay. I make you, not just my Savior, I make you my Lord. I make you my King. Because Jesus is so great. Hindi lang po siya basta Savior. He is your King. All hail, King Jesus. Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. Koronahan natin ang ating Panginoon. Lord, from this day forward, Ikaw po ang aking hari. From this day forward, Ikaw po ang aking Panginoon. Hindi kita tinatanggap lang bilang tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking hari. Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. Everybody stand to your feet.